Hi guys! Welcome back again. So, quick video tutorial po ulit tayo, no? Para sa mga newbie na naglalaro ng Once Human mobile version, no? So, ngayon, gusto kong ituro sa inyo guys yung mga basic na dapat nilang gawin. Oo, pagpukusan muna para umangat yung stats nila. At least, hindi naman sila mahuli sa, hindi sila mahuli sa damage and stats, okay? So, una-una guys, na dapat yung tandaan, as a new player, dapat at least makahanap tayo ng blueprint 'no. So, marami every blueprint, every weapon may mga blueprint yan, may mga stats. So, para i-check yung blueprint niyo guys, so ayan, click niyo yung menu, gear blueprint. So, makikita niyo lahat ng blueprint niyo yan. Ito yung weapon blueprint din, armor blueprint. So, sa paghahanap ng blueprint guys, maraming video tutorial sa YouTube. Suggest ko manood kayo, then panoorin niyo yung pinaka-the best, then yun yung pagpokusan niyo, okay? Once may blueprint na tayo, syempre, magke-create na tayo ng mga weapon and gears natin, no? So, kahit hindi naman gold, at least kahit purple, kung makikita nyo sa akin, guys, click natin yung backpack, check natin yung gear backpack natin. Kung makikita nyo, guys, yung gamit natin, kahit level 50 na tayo, is dalawa na lang yung gold natin. Itong Desert Eagle, yung mask na gamit natin, no? So, yan lang. Sabi-sabihin yung iba is purple na, no? So, doesn't matter, basta as long na may ginagamit tayo, at least, habang tumatagal, naglalo, is matuto tayo. Once na meron na yung blueprint yung pinakauna natin tandaan, at least makakuha tayo ng purple, kung kaya naman, guys, i-gold, mas maganda. Then, gumawa na tayo ng weapon and gears natin. Once na meron na tayong weapon and gears, guys, dito sa weapon, meron tayong mga dapat gawin para umangat yung stats natin. No? Ito yung mga basic lamang. So, click mo yung weapon. Pag-click mo ng weapon, guys, may makikita kayong modified yan. So, click natin yung modify. So, pangalawa na dapat natin malaman is pagpukusan para umangat yung stats natin, gumamit po tayo ng mga mods. Yan. So, every weapon, every gears ay may iba't ibang mods. So, sa YouTube, guys, suggest ko, mag-research kayo, manood kayo kung ano yung magandang mods na maganda gamitin sa weapon na gusto ninyong gamitin, okay? So, yan yung pangalawa natin na dapat tandaan after natin makakuha ng blueprint. So, punta tayo sa dito sa weapon natin, click nyo mo yung modify, check mo kung ano yung mods na pinakamaganda, yun ang gamitin mo. Kung hindi kaya, at least, meron siyang critical damage, guys, no? Maganda kasi may critical damage, no? At least, tumataas yung damage mo. Plus na rin yun. Then, pangalawa na dapat natin tandaan, at least, syempre, meron tayong mga accessories. Ayan, nakikita nyo, meron tayong gold accessories na yan. Pero nung newbie pa lang ako, hanggang level 45 kasi level 50 na tayo, puro purple lang yan, no? Ngayong nag-level 50 tayo, tinulungan na naman tayo na pasama natin. May mga lugar na pwede tayo makahanap ng mga free accessories, no? Ayan yung pangatlo na dapat natin malaman o tandaan or pagpukusan para mga stats natin is gumamit po tayo or mag-attach tayo ng mga accessories. Sa YouTube, sa internet, maraming video tutorial dyan na magtuturo kung paano kayo makakakuha ng hindi nahihirapan dito, okay? So maraming paraan doon. So huwag kayo mag-aaksaya ng mga resources kagad, no? Nabibili ng ganyan, bibili ng ganito. So maraming paraan kasi lahat ng mga accessories dito ay pwede natin makuha ng free lamang, okay? So yan pangatlo na bagay na dapat natin matutunan. Then, meron tayong tinatawag na calibration sa weapon and gears. So, punta lamang tayo dito sa ating workbench, sa gear workbench. Click open sa taas, may makikita po tayong tab dyan na calibration. I-click nyo po yung calibration. Makikita nyo guys, nandito yung mga baril natin. For example, makikita nyo ay naka-level 10 calibration na po tayo. Naka-max na ito. Ayan. So habang hindi pa max, ganito itsura niyan. Punta tayo sa makikita nyo, 0/10. Ayan, kung gusto mo siya i-calibrate, gagamit ka ng mga resources. Kaya suggest ko sa inyo, from level 1 to level 4, wag muna kayo mag-calibrate. Mag-ipon kayo ng mga resources. Kapag level 5 na yung weapon nyo, kagaya ko, level 5 is nasa level 40 yata. Ma-unlock yung level 5. Pwede mo nagkakamali guys, no? So, level 40 to 45. So, ma-unlock yung level 5 weapon natin. Pag na-unlock na yung level 5 natin, pag-rate natin, yan pa lamang po tayo mag-calibrate ng weapon and gears para hindi sayang yung mga resources. So, suggest ko sa inyo ulit, from level 1 to level 4, muna kayo mag-calibrate, mag-ipon muna kayo ng mga resources. Once na mag-calibrate nyo, mamax yun na yung calibration which is level 10. Mag-focus po tayo dito sa attribute. May kita nyo, yung sa calibration, yung attribute. So, halimbawa, hindi mo nagustuhan yung stats na, ng weapon mo. So, mayroon tayong tinatawag na replace attribute dyan. Ngayon, paano natin makukuha itong mga attribute na to, no? So, meron tayong tinatawag, guys, na ganito. Ito, calibration blueprint. Meron tayong tinatawag na mga calibration blueprint, no? Kagaya niyan. So, ngayon, itong calibration blueprint mo, pag dinala mo yan dyan sa workbench mo, click mo yung calibrate. Ayan. Then, magagamit mo na yan, guys, yung mga calibration blueprint pag-replace ng attribute na meron ka. Just for example, gusto mo, kasi na-replace ko na to, yung gamit natin, attribute nga pala dito, no? Calibration is itong rapid shots. Ayan, nakita yung kulay dilaw. Rapid shot na yan. So, ayan, rapid shot. So, ngayon,
Papakita ko lang sa example itong ating ano, kasi wala pa 'tong ano, wala pa 'tong, calibration 'no? Wala pa 'tong attribute 'no? So, pwede natin i-click 'tong replace attribute. Makikita niyo siya dito sa gilid guys na pag-click niyan tsaka niyo na makikita ito yung ano niya, yung kanyang status na pag-click niyo. So, makikita niyo 'no? So, halimbawa gusto niyo yan gamitin na attribute, so ito ang gagawin niyo, pupunta kayo sa workbench, click calibration, then click replace attribute dito sa ating ano, weapon. So, ayan, pwede tayong i-click yan automatic, magagamit na natin itong gusto natin gamitin na calibration dito sa ating, so magiging attribute na siya ng weapon natin, okay? So sa pag-calibrate at pagpalit ng attribute ng weapon natin guys, meron tayong tinatawag na resources na kakailanganin. Ayun, nakita nyo, 500 guys, mahal siya, no? Itong Stardust, okay? So itong Stardust guys, suggest ko sa inyo, kaya sabi ko sa inyo, pero 1 to 4 na weapon, level 1 to 4 na weapon is huwag nyo muna siyang i-calibrate kasi nga, para makaipon kayo ng marami nito. Para pagdating nyo ng level 5, makahanap kayo ng magandang attribute, magagamit nyo na kaagad at mapapalitan nyo na kaagad yung attribute ng weapon na meron kayo. Anyway guys, paano nga pala natin makukuha itong mga ganito? Itong calibration blueprint. Itong calibration blueprint guys, sa paggagawa kasi ng mga mission, napansin nyo pag gumagawa kayo ng mission, may nakukuha kayong mga weapon na hindi nare-repair. Minsan gold, minsan purple weapon. So pwede nyo siyang i-disassembly dito guys, no? Ito. Pwede nyo siyang i-disassemble dito. Ito, maaari kayo makakuha pag ni-assemble nyo yan. So huwag nyo huwag nyo na ulit i-disassemble. So ang gawin nyo, itago nyo at tulad ng ginawa ko, tinago ko sa box. Actually, napakarami niyan. Ayan, no? Tapos pinapipilihan ko dyan kung ano magandang attribute. So, mas maganda kung gold, guys, no? Ayan, may mga gold tayo dito. Inipon ko ng power sniper. Nagawa itong sniper. Ayan, no? Puppet shot din yata itong sniper na to, no? So, yan, inipon ko lang dyan para, in case of needs, mapapalitan kagad natin yung, natin, no? Yung attribute natin sa pamamagitan ng calibration dito sa workbench, okay? So, ulitin ko pa mag-replace attribute tayo. Meron tayong tinatawag na Stardust. Yung Stardust, guys, huwag nyo siyang gagamitin pang gawa ng ammo, okay? Ito, papakita ko sa inyo. Ito, tandaan nyo rin to guys, no? Dito, under calibration, yung pang-apat natin na dapat natutunan. Ito. Yan. Sana naiintindihan nyo at nakahabol nyo ako guys, ha? Itong Stardust Source, huwag nyo siya gagamitin pang gawa ng ammo kasi kung titignan nyo, kung gagawa tayo ng ammo, punta tayo dito, o gagawa tayo ng ammo guys, makikita nyo dito is, click natin itong copper. Yung katulad example, ito yung copper ammo guys, no? Itong copper ammo na kailangan siya ng 4 Stardust. Imagine mo kung gagawa ka ng maraming ammo, gagawa ka ng mga 10,000 ammo, no? Ng copper rifle. So, mga kailangan ka guys ng 4 na Stardust which is imbis na mag-ipon ka from level 1 mo na weapon hanggang mag-level 4 ka, at mag-level 5 ka, is nagagamit mo naman kasama. So, suggestion ko sa inyo guys, ang gamitin yung bala is itong steel, no? Ayan, no? Gawan nyo ng paraan, tawag yan, pagsikapan nyo na maanak nyo itong steel bullet guys, no? Kasi nga, ang kailangan mo naman yan is steel. Ayan o, steel ingot, haka gunpowder. So, anak niya sa mimetics guys, itong steel natin, steel bullet, at least, hindi niya magagamit yung Stardust nyo. Ipunin nyo yan guys para sa panahon na magkakalibrate na kayo, magagamit nyo siya. Maraming paggagamitan nyo na. Kailangan nyo ipunin yan guys kasi nga magagamit nyo yan sa pagpapataas ng pag-enhance ng inyong mga stats. Okay? Kailangan ng calibration. So, yan yung pang-apat guys. Una-una, maghanap ng magandang blueprint kung kaya yung gold. Then, maghanap tayo ng good modification. Modification ba yun yung mods? Yung barrel, yung kanina yung maraming video tutorial sa online. Then, gumamit tayo ng mga accessories, mag-attach tayo ng accessories. Then, yung calibration dito sa gear workbench. Huwag niyo makalimutan yan guys, yung calibration na yan. Then, sa calibration, yung attribute natin guys, sa pagkakalibrate guys, pwede natin i-amat yan Ito yan Pakita nyo to confirm. Pwede natin yan at hanggang level 10 yung calibration ng weapon natin. Mas may amat natin yan, pwede natin palitan ng attributes gamit yung kaninang calibration, attributes, calibration na pinakita ko sa inyo kanina gamit yun. Pang-replace. Ito. Itong mga to, no? Na makukuha nyo kapag nag-dismantle kayo ng mga pre-weapon and gears na binibigay sa inyo from mission. So, ang pag-disassembly, ulitin ko, dito tayo mag-disassemble, guys. Itong disassembly, and si Gabriel, yun yung tumutulong sa atin. Itong disassembly workbench, sige natin siya mag-disassemble yung mga weapon na yun at magiging ganito na siya. Yan, pampalitan ng attributes, okay? So, gawin niyo yan. Suggest ko, kapag level 5 na kayo, siguro mga level 40 to 45, pwede nang gumawa ng level 5 na weapon kung hindi ako nagkakamali, nakalimutan ko So, ayan guys, no? Lastly guys, meron pa pala tayo nakalimutan. So, gawin natin itong pang-anim na dapat natin tandaan. Yung sa blueprint natin nga pala guys, blueprint natin, pwede natin siyang i-level up, okay? So, paano? Click natin itong menu.
Gear blueprint, sa gear blueprint, makikita nyo yan guys, sa mga blueprint nyo may mga star 1, 2, 3, 4, 5, 6, ganyan, may mga star na yan. Ibig sabihin, pwede nyo siyang i-level up. So, paano natin siya ma-level up, no? Example natin ito. Ito. Itong shotgun, no? Makikita nyo, level 1, lang yung kanyang, star. So, pag click mo yan, may makikita ka ditong frogs. Ang tawag dyan, crumble frog na. Yung mga frog na yan, guys, nakukuha niyan pag gumagawa kayo ng mga mission, okay? Example ng mga mission, guys, halimbawa pumunta kayo sa isang lugar, pinapahanap minsan yung Mystic Crate. So, hanapin nyo yan kasi pwede kayo makakuha doon ng mga blueprint frogs, no, na maaari yung gamitin dyan sa pag-enhance ng mga blueprint nyo. Armor blueprint or weapon blueprint kagaya nito. So yun yung pang-anim. So, gawin na natin pang-pito, okay? Sabihin ko na rin guys yung pang-pito. So, dito tayo sa mga moods na meron tayo. Example, itong moods natin, ayan. Ang gamit natin moods na to, sa baril natin, dito na lang, para mas mabilis yung maintindihan. Ang gamit natin moods nito sa baril natin, itong, ito, yan. Tama ito, yan. So, pag kilik mo yung moods mo, guys, na gamit mo sa baril mo, meron diyang enhance. Nakita niyo enhance. Pag kilik mo yung enhance na yan, so ibig sabihin, pwede natin siyang, i-level up, no? Yung mga stats na meron tayo. Since na wala tayong pang level up, so pinakita ko lang sa inyo kung paano i-level up na yan. So, click mo lang yung moods na meron ka, click mo tong enhance. Ngayon, makakailangan ka ng energy na yan. Energy link na yan. So, mag-ipon kayo ng energy link. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag muna kayo mag-upgrade hanggat yung level nyo is hindi pa kayo nakakuha ng level 5 weapon. Ipunin nyo muna to yung mga energy nyo. Ipunin nyo muna itong mga to, yung weapon moods part. Makukuha ulit yung weapon moods part, guys, pag nag-dismantle naman kayo ng mga modes. Example, paano mag-dismantle ng modes? Suggest ko sa inyo, ang mga dismantle nyo ng dress, yung mga purple na hindi naman kailangan. Kung halimbawa, hindi na kailangan yung mga green, yung mga gray. Ayan, nakikita nyo dyan, marami tayong woods dito. Example, sige, example na lang natin ng purple, guys. Ayan. Okay, kita nyo? Pag i-assemble ko yung purple na yan, makakuha ko ng weapon mood part, okay? Kaya pag i-assemble ko yan, makakuha ko ng weapon mood parts na gold. Yan, di ba nakita nyo? So, ito, click natin. Ayan. So, halimbawa, mga blue na ganito, meron kasing blue na mods, yung sa assemble mo, makakuha ka rin ng blue na weapon mood parts. Yung mga yan, ipunin nyo ulit guys, napupunta yan dito sa bag nyo, makikita niyan dito. Ayan o, sa pangatlo, ay sa pang-apat na tab. Ayan o. O, diba? Naipon na. So, ipunin nyo yan guys. Gamitin nyo na kapag napili nyo na yung pinakamagandang moods. Sa tingin nyo, yun na talaga yun, no? So, tsaka nyo siya gamitin, tsaka nyo siya i-enhance, no? Kasi baka mamaya, enhance ka ng enhance, sayang naman yung pinak-enhance mo dito sa moods mo, yung moods na yon ay hindi pala para dun sa baril na yon. So, suggest ko nga sa inyo, manood kayo ng YouTube, tingnan nyo kung anong magandang mods na para sa weapon na gusto mo. Halimbawa, itong Scar, may magandang moods na para dito. Hindi naman, kung wala pa naman pa yung dito guys, huwag niyong pilitin na mag-ganyan or mag-upgrade. Ipunin nyo lang hanggat makuha nyo yung gusto nyo, tsaka kayo mag-upgrade or mag-enhance kagaya ng sinabi ko para hindi masayang yung energy nyo, para hindi rin masayang itong weapon parts natin. So, ayan guys, sana ngayon natindihan kayo at nakuha nyo yung ibig kong sabihin. So, uulitin natin guys, mag-ipon kayo ng mga materials. Huwag muna kayo mag-upgrade hanggat hindi pa umaangat o hindi pa kayo nakakagawa ng weapon na gusto nyo. Hindi nyo pa nakukuha yung mods na gusto nyo gamitin. So, ipunin nyo muna yung mga materials na yan. Once na makuha nyo na yung gusto yung mods para sa weapon, once na nakuha nyo na yung mga blueprint na gusto nyo, dyan pa lamang kayo mag-upgrade. Okay guys? Para hindi sayang, dyan pa lang kayo mag-calibrate, dyan pa lang kayo mag-enhance. So, sana nag-guess nyo yung punto ko kasi nga para hindi masayang yung mga materials na may ipon mo. So kung halimbawa, nasa low level ka pa lang, huwag ka magkalala. Ang importante, kahit mga purple lang yung mga gamit mo, kahit purple moods lang, purple accessories, so kahit level 1 lang yung moods na meron ka, huwag kang magmadali. So sabihin ko sa'yo, so hindi ka magsisisi kapag naka-level 50 ka na, or level 45 ka na kung saan pwede mo nang iangat yung mga dapat mong iangat. Sana may natutunan tayo guys kahit sa medyo madaldal tayo, no, para kahit pa paano nakatulong tayo sa inyo. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe and follow, please subscribe and follow guys para updated kayo sa mga future na mga video na i-upload na. So that's all for this video. Sa future, susikapin natin makapag-upload kung ano yung mga magandang modes and stats na dapat maganda gamitin, no? Depende sa baril na meron tayo. For now, yun na muna. Thank you for watching. Bye-bye!